Maglilimang daang taon na yung Kristyanismo sa Pilipinas, bakit ganyan pa rin tayo? Napakalaki pa rin yung agwat ng mahirap at saka ng mayaman. Ang tanong na sunod-sunod, bakit ganyan? Baka may mali, baka may kulang sa ating pagkakristyano o sa ating pagkaunawa sa ating relihiyon. Pilipino tayo, Kristiyano tayo, pero pag tumingin ka sa paligid, yun ba ang tatanungin mo, Kristiyano na ba yung sitwasyon na yan? Pag ang dami-daming nahihirap, pare-pareho naman magsisimba yan. Pare-pareho papasok sa simbahan, pero yung isa uuwi na maraming kakanin, namamasyal sa malayo, tapos yung isa, walang matitiran. Pareho bang Kristiyano yun? Kaya kung minsan tatanungin mo, pareho ba yung Diyos na sinasamba nila? Pareho ba yung Diyos na pinapaniwalaan nila? At isang mas malapit na tanong, pareho ba yung simbahan yung kinabibilangan nila? Dito sa esterong katabi ng riles ng tren, naninirahan si Dayang. Tubong latest siya. Nagbaka sakaling makahanap ng trabaho dito sa Maynila. Huli na nang matuklasan ni Dayang kung gaano rin kahirap ang buhay sa syudad. Sa ngayon, wala siyang hanap buhay at 4 na ang kanyang anak. Sige Dayang, ikot mo nga ako sa bahay mo. Pakilala mo muna sa kanila. Sila kilala eh. Anak sa una ng mister ko, si Ruben at saka si Balat, ng sidecar boy. Tapos, ito naman yung anak ko sa ngayon. Napasok kasi yung dalawa, dito kami. May kami rito, nakatabi kasi, sa demolition yan, panghanda. Dito, may natulog dati dito. Yung 2 pamilya bali natulog dyan, sa alitan nga lang. Yung sila Aida at saka si pinsan ko. Palaging may handang kahoy ang mga tao rito dahil laging nade-demolish ang kanilang mga barong-barong. Pagka-demolish, itatayo nila uli. Dito sa ilalim ng tulay ng Quirino. Ito, tulay. Tulay yan. Tapos, ayan, nakuha ko yan sa hulugan. Yan. Yan naman ginawa ko, tsaka to, studihan ng mga bata yan. Pati yung mga yung mga upuan na yan. Dito yan studihan ng mga bata. Ito kusina namin. Paano? Ito kumita namin. Paano kayo Paano kayo nababawas? Sa ilog. Diretso sa ilog. Tubig naman sa ilog yan eh. Pag maulan, pag ang ulan umabot ng 2 linggo, lalaki agad yung tubig dito kasi nga maraming basura sa ilog. Lalaki hanggang abot ngayong bahay. Marami dito nilulubog ng hanggang bukong-bukong lang naman eh. Pero dito sa sa lupa, hanggang baywang. Pag hindi ka sanay dito, ang yung mangangapa ka sa dilim. Kasi dati nagnanakaw lang kami ng kuryente dyan sa taas eh. Pag pinutol, kabit. Putol, kabit. Ganon. Karamihan dito walang trabaho, nagbubuti, nagkakay ng bulag, nagkakahoy. Kasi nga yung iba kapos sa pinag-aralan, hindi sila makakita ng tama sa kanila yung trabaho.
Oo, mainit ang ulo ng tao rito. Napakainit. Wag lang kala mo nga kasi siyempre, yung sabihin pa natin na parang nagiging sensitive na kasi hirap na hirap ka na. Tapos meron pang ganyan minsan kasi yung mga kapitbahay dito, no? Ikaw kasi, ginamit mo yung palanggana ko kahit di sa'yo eh. Yung nagkakaroon na ng hindi magandang pagkakaunawaan. Nag-iinit na mga ulo nila. Ay, nako. Sinumpong na. O, sige, dito ka na lang sa labas kung ayaw mo. Cora! Diyan ka mo? Gulo nga muna ko. Si Dada, dito na siya lumaki, nakapag-asawa at nagkaanak. Batang pandakan, ika nga. Kasama ang pamilya, siya'y nangungupahan ng isang maliit na kwarto sa halagang 200 kada buwan. Dito sa looban, ang isang bahay ay tinitirhan ng 4 hanggang 6 na pamilya. Kasama na rito ang pamilya ni Dada. Ayun yung tubig mo, maliligo tayo. Maliligo tayo. Minsan kahit nasa tubig, nag-aaway. Minsan nangyayari din sa akin. Kasi nag-ipon ako. Nandiyan ang mga container ko. Pag-gising ko, wala na yung mga tubig. Container na lang andyan dyan. Pati tubig ninanakaw dito. Kaya sabi ko, Diyos, ano ba to? Sabi ko ganyan. Pati ba naman tubig na nakawin pa? Itong lugar na to, lahat ng bahay dito, walang kubeta. So talagang dumudumi na lang, sa papel na lang. Ang hirap, pero andun na eh, nasanay na ba? Sanayan lang pala. Akala ko nun eh, hindi ako mabubuhay nang walang kubeta. Pero yung pala, ilang taon na rin, nasanay din ako, kaya sabi ko, sanayan lang. Nakakaawa, I would say nakakaawa, especially when you go to depressed areas. Makikita mo naman doon sa mga slums, no? How they live. Parang hindi tao eh. My dogs at home were better fed. And they had better dog houses. At saka, my gosh, pinapaliguan nila lahat. And these people don't even have water. So, maawa na naman kami. When I went to that house of one of our squatter people I was relating with, kapapanganak lang niya, yung anak niya, 2 days old, nandun sa barong-barong nila, na ang baho-baho kasi wala namang tubig, ano? They have no bathroom. And the parang banig were stacks of old newspaper. And when I went home that night, I could not sleep because here I was sleeping in my air-conditioned room, ang bango-bango ng sheets ko. And eventually, I guess the first thing that strikes you, if it strikes you at all, is to look at your own self. No? Anong gagawin naman? Ang natural reflex dahil sa awang ganon. Magbibigay kami ng old clothes. Magagather ako ng mga bigas, ng mga gatas to give out to them. In other words, all dole out. No? Parang you're always coming from an advantaged position and then being, wow, even 1 or 2 days saviors of this poor, no? And then afterwards, they're again blocked off your consciousness. They're not part of your life again. You go back to your paradise, and they go back to their, they're left there to their hovels, no? Noong 1987, nung pumasok kami dito, inikot namin lahat itong mga halos pare-pareho ang sitwasyon. Mga 90% ng parokya ay halos ganito, depressed talaga. Ako nga, parang na-shock din ako. Galing ako sa Tondo, pare-pareho din, pero
hindi, parang hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap ang ganong sitwasyon ng tao na dapat tumira sa ganitong sitwasyon. Kadalasan, dahil nga sa pananaw ng mahihirap, kadalasan wala nang magagawa eh. Yung dito na lang, yung bang resign ka na lang, yung tinatanggap mo na lang yung sitwasyon. Minsan, ang nagiging masamang epekto dyan, parang wala ka ng desire, wala ka ng hangarin pa na baguhin yung sitwasyon mo. Hey, Tito G! Bel! 55 ka, ha? Hindi, gising. Oy, gising yan. Lagot kayo, gising. Sama mo yung kanon. Atagin ko na lang siyang bigla. Utang na. Hindi ako nagsisimba. Hindi ko alam pumapasok lang ako sa simbahan pag birthday ko. Kasi while niya ako eh. Hindi ko alam niya eh. Wala akong alam. Tapos pating kapitbahay ko, nakikita ko talaga na ganon din sila katulad ko. Ang mga tao noon, hindi sila nakakadama na bahagi sila ng simbahan na ito. Ang simbahan sa kanila yung building, yung bahay na pa. So, kahit saan sila pwede sila magdasal. So, pupunta sila sa Paco, pupunta sila sa St. Peter. Hindi sila pupunta dyan kasi nasa loob eh. Pupunta sila sa Santo Niño, malaki ang simbahan doon. So, nung primero, nahirapan kami padama sa kanila na dito sila, bahagi sila ng parokya. So, nung naumpisa yung programa, yung patuloy na yung mga services, patuloy na yung pagbubuo ng mga pamayanan, ang ano nila ngayon pala, nagmamalasakit pala ang simbahan sa kanila. Kaya hindi ka na mahirapan sa kanila magsabi na may misa, may mga gatherings tayo sa parokya, may mga symposium tungkol sa lupa at pabahay, pupunta na sila doon. Napupuno yung simbahan. Unang Sabado ng buwan, nagkikita-kita sa simbahan ang mga kasapi ng pamayanang Kristiyanong unti-unting nabuo ni Loret. Pinag-uusapan nilang magkakapitbahay ang mga pangunahing problema ng kanilang komunidad gaya ng kalusugan, kabuhayan, lupa at pabahay. Pati na si Dada na dati-rati minsan lang sa isang taon kung makapagsimba ay madalas na ngayon dito. Ang karamihan ng leaders namin, walang natapos na mga mataas na kurso. Pero nakita mo, mahusay sila mamuno, mahusay sila magsalita, mahusay mag-isip, mahusay magplano, mahusay makisama, mahusay magdala. Imagine, dadalhin mo yung isang barangay, 300 families. Mayroong barangay na 1,000 families. Ha? Eh, isang tao na first year high school, wala nga natapos na kurso. Pero proven na patunayan na pag binigyan mo sila ng training, nakakayanan nila. Natsa-challenge sila at nagkakaroon sila ng talagang pagpaniniwala sa sarili. Yun yung sinasabi na people's empowerment. Noon ako, wala rin ako talagang alam. Yung pinadadala kami ng simbahan sa iba-ibang lugar para kumuha ng mga seminar, na kumukuha kami ng mga paralegal. Ayan. Nadagdagan ang kaalaman ko na buong akala ko na tao lang ako rito sa bahay na hindi ko nalalaman yun. May isa pang hindi alam si Dada noon. Lubos niya palang kakailanganin ang kanyang mga natutunan sa mga seminar. Kamakailan lang, nakatanggap sila ng babala mula sa kumpanyang nagmamay-ari sa lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay. Magpapatayo raw ng mga kondominium ang may-ari ng lupa, kaya't kailangan nilang umalis sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi,
ipapademolish ang kanilang mga bahay. Kung magkagayon, 53 pamilya ang mawawala ng tirahan. Ikinabahala ni Dada ang mga pangyayari. Hanggang trabaho, yung demolisyon ang laman ng kanyang isip. Ito, yung kabangan namin, talagang natatakot kami. Kasi kung matutuloy talaga yun, saan kami titira? At hindi namin alam kung anong mangyayari kasi syempre talagang wala kami lilipatan. Meron talaga nakasaad talaga sa Biblia. Ang lupa para sa lahat. Kasi bigay ng Diyos yan para sa lahat. Hindi naman tayo pinanganak na may lupa na tayo. Kaya ngayon ang pinagtataka namin, maski na ako, yun ang tinuturo sa simbahan. Totoo, tinuturo sa simbahan, ang lupa para sa lahat. Pero naiisip ko, totoo ba yung sinasabi? Totoo ba yung nakasaad? Kung saan-saan nakarating sina Dada sa kanilang pagkilos laban sa nakabantang demolisyon. Kung ano-anong papeles ang inihanda at inasikaso. Kung sino-sinong politiko ang kinausap. Meron ng may surprise. 5 days. Hindi mo kami abogado. Sa kahuli-hulihan, dumulog sila sa Konseho ng Maynila upang hingin dito na ipasa ang isang resolusyon para bilihin ng gobyerno ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay. Maaga pa'y nasa loob na ng session hall ng City Council sina Dada. Ang ilan sa kanila'y nainip na sa kahihintay sa pagdating ng mga konsehal. Honorable Ponce, Honorable Kirby, Honorable King, Honorable Tagasa, Honorable Recapor, Honorable Ernesto Rivera, Honorable Tolentino, Honorable Barona, and Honorable Pagal. Pangatlong roll call na, wala pa ring quorum. Sa kabila ng mga kabiguang dinanas nila, patuloy ang kanilang pagkilos sa loob ng kanilang pamayanan. Sabi ko nga sa kanila, huwag tayong mawala ng pag-asa. Pasasaan ba na dito na tayo lumaki, kaya kung ganyan, dito na lahat tayo. Sabi ko nga, siguro naman talagang para sa atin to. Kaya kinukumbinsi ko talagang mga tao na huwag mawala ng tiwala ba na kami naaalis kami dito. Kasi naniniwala pa rin ako, katulad meron nga tayong article number 7279 na yung pag matagal ka na dito sa lugar mo, hindi ka na pwedeng paalisin. Kaya balik ako, paglaban natin yun. Kaya kung ganyan, hindi kailangan tayo na mananahimik na lang. Hoy! Bigyan! May meeting mamaya sa bahay ng 30. Tungkol sa lupa. Ano si Baby? Saan? Taas. Mamaya 1:30. Bidya! Pwede ka mamaya 1:30. TV Patrol! May meeting tayo sa lupa. Tungkol sa lupa. 1:30. Dito yung talagang nadama natin at yung nakita natin na pag ikaw pala yung apektado rito sa lupa na to, pursigido ka na lumakad. No? Ado doon yung talagang ano ka eh. Dito ko nakatira eh. Kahit nahihirapan ako. Sige, papasukin ko to kahit di ko kaya. Ganon. Nagbunga rin ang pagsisikap ng pamayanang Kristiyano ni Dada at ng kanyang mga kapitbahay. Matapos ang ilang ulit na pabalik-balik sa konseho, naipasa rin ang kanilang hinihinging resolusyon. Makatatanggap sila ng tig-24 na metro kwadradong lupa
nahuhulugan nila sa loob ng 20 taon. Ang simbahan ang hinahanap o ang sinisikap na mapabago yung kalagayan ng tao para maiangkop sa kanyang dangal bilang anak ng Diyos. Ang tao ay may dangal. Dahil ang tao ay anak ng Diyos, ang tao ay larawan ng Diyos. Kung siya ay may dangal, dapat lang ang pamumuhay niya ay nagpapakita ng dangal na yon. Hindi bagay sa isang tao na wala siyang trabaho para itusto sa kanyang pamilya. Hindi bagay sa isang tao na anak ng Diyos na may dangal na manglilimos o yung mga anak ay street children. Hindi bagay sa isang tao na may dangal ang tumira sa isang maruming kapaligiran dahil siya nga ay may dangal. He deserves the best. At hindi rin bagay sa isang taong may dangal na wala siyang bahay at lupa. Sasabihin ng iba, kaya naman di umasenso yan dahil tamad. Merong mga tamad. Pero kahit sa mayaman, may tamad yan. Pero bakit asenso rin sila? Pero yung sa tamad na mahirap, kahit anong gawin nila talaga, walang mangyari. Ang problema, yung pang masisipag na mahirap, parang ang hirap-hirap pa rin umasenso. Hindi ito, basta sisihan. Si ganito, mayaman, may kasalanan, may ganyan. Kuminsan, ito ay nasa loob ng sistema Sistema ng lipunan na makasalanan. Ito rin yung isa sa Uy! Sama natin si Hello! Paring Bert. Pasyal po kayo dito sa amin. Pasyal po kayo dito sa amin. Hindi, naglinis ako ng bahay. Tapos na maglaba Kung titignan natin yung Catholic social teachings, mayroong dalawang batayang prinsipyo talaga dyan. Yung una, isang malalim, matibay, at tapatang paggalang sa tao bilang may dangal. Bawat tao ay may dangal. Ang pangalawa ay, yung tao na yon ay hindi nag-iisa. Nabubuhay siya sa isang komunidad ng kapwa niya tao, na bawat isa naman ay may dangal din. Kaya nga, importante yan, kasi pambalanse yan Importante bawat isa, pero hindi lang siya nag-iisa. Marami pa rin individual na importante rin na meron ding dangal. Ibig sabihin, ganito, may private property, karapatan ko yan. Pero yung iba din, dapat meron din private property. Dahil karapatan din niya maging tao at magpakatao. Paano ngayon yan? Ibig sabihin, hindi ako pwedeng mag-ipon ng kayamanan para sa sarili ko lang. Kasama sa sukatan ng ano bang kailangan ko, ay ano ba yung kailangan din naman ng iba. Kung sobra-sobra yung lupa mo, lalong-lalo na kung hindi mo na kayang asikasuhin, at yung iba naman mga tao ay walang lupa, hindi sa iyo ang lupa na yon. At nagnanakaw ka na kahit may titulo ka pa. The church's social teachings are sometimes called the best kept secrets in the church, because these social teachings urge changes in society, and some of these changes are very often profound and radical. And since very often the church is seen as a conservative institution and does not want to rock the boat, very often this kind of radical teaching in the church about private property and about the universal purpose of all created goods is not preached. Bukidnon, lalawigang kilala dahil sa malawak nitong mga bukirin. Karamihan sa mga taga Bukidnon ay magsasaka, nabubuhay sa biyaya ng lupa. Subalit nitong mga nakaraang taon, ang kanilang ani ay di naging maganda. Pahaba ng pahaba ang panahon ng tagtuyot. Bihira ang pag-ulan.
damang-dama ng mga taga rito ang pagkasira ng kapaligiran. Lalo na ng mga magsasakang kagaya ni Mang Arsenio. Una, pagkabot yun ako diri sa Malawmaw, kinindiri lasang pa ni siya. Ang ulan, tagdugay yun undang, pero dili kay dako ang baha, tungod kay napugan pa man sa mga kahoy. Sa nag-anam ang tuig, hinahinay po og kawala ang kay agi man ang laging dire, katong narili ko. Kining bayan sa illegal laging, murag dako kaya nag-epekto sa ingon namo nga mag-uuma. Kay sukad sa pila na katuig karon nga pagka mag-uuma ginako diri dapita. Karon pa may tabo nga hingtaas ang init, kining gitawag nga drought. Ang ulan ug moagi kusog. Unya kusog dako pong tubig, mubaha pong dako. Ang epekto din na sa mag-uma kay ang gipang-uma pulos mga ruling nga mga lugar kasagaran landslide. Yung abot ang landslide yun. Durang mga uma nga ginagmay murag anam-anam po ka gamay na lang kay hinsamot na imbis bakilid pa sa siyadaan, hinsamot na maging kabakilid kay natimpag naman. Anto niya mapuros na lang hinon sa madugay sa madali, mapuros na lang unya pangpang ang mabilin. Anong ginawa ng mga tao na nampalasan ng kalikasan? Iyan, kita mo, nangalbon yan. Nakita nila, ang ginawa nila ay ang kahoy para sa kanila. Nawala ng kabahagi ang mga nakatira dito. Sila lang ang yumaman. Pero ang ginawa, yan, very, very contrary to what the church is teaching. Halos buwan-buwan, pumupunta rito sina Monsignor Rosales kasama ang mga pari para magtanim ng mga puno sa mga nakakalbo ng bundok ng Bukidnon. Pero sinasabi doon ang sinulat ng Santo Papa St. Joseph Masanos na sinasabi niya na ang source, the source of all good is only God. Ang source, ang pinagmulan ng lahat ng mabuti ay ang Diyos lamang. Tapos, sabi niya, at lahat ng mabuti dito sa lupa, sa katauhan, ay galing sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ito ay ibinigay ng Diyos sa tao. Isinulit ng Diyos sa tao. Ang lahat ng mabuti sa lupa ay isinulit para bang inintriga ng Diyos sa tao. Para siya, sa pamamaraan ng kanyang pamamanginoon dito sa lupa, ay magamit ito para sa kabutihan, hindi lang ng isang tao, kundi ng lahat ng tao. Sa makatuwid, ang sinasabi ng Santo Papa ay itong mga yaman ng kalikasan, mga punong kahoy, hindi kinakailangan ito ay saklawin ng isa tao, isang korporasyon lamang, isang pundok ng tao, hindi maaari. Mabilis ang pagkilos ng simbahan. Naglagay ito ng mga checkpoint sa buong lalawigan para mahinto ang paglabas ng mga troso. Lahat ng kahoy na nanggaling sa kagubatan ng Bukidnon ay maaaring kumpiskahin. Noong April 1990, dineklara ang total log ban sa buong lalawigan makaraan ng ilang taong kampanya ng mga taga rito laban sa mga logging companies. Mga taong simbahan ang nangunguna sa kampanyang ito. Roger, kay nakuno siya Mike dito dapit sa Mercado. Go. Oy, ma'am, litlag di ako, litlag, kalimot ko yati. Si Padre Mar Chia, isa sa mga paring hinirang na forest guards ng DENR. Tanggo, tinay. Dahil nakararating ang mga madre at pari sa malalayong baryo, nalalaman nila kaagad kung may mga trosong hinahakot palabas ng Bukidnon. Minsan, pauwi na si Padre Mar matapos magmisa sa isang baryo nang matagpuan niya ang truck na ito. Hinintuan niya ito agad upang tingnan ang mga papeles na dala ng driver ng truck.
Ito ang bunga ng puspusang pagbabantay ni na Padre Mar. Sa harapan ng kanyang kumbento sa Valencia, nakatambak ang mga trosong nakumpiska nila sa loob lamang ng 3 linggo. Samantala, sa loob ng kanyang kumbento, isa pang uri ng kampanya para sa kalikasan ang itinataguyod. Sa umagang ito, ang isang grupo ng kababaihan ay nanonood ng pelikula tungkol sa nakasisindak na epekto ng pagtapo ng mga basurang kemikal sa ilog at dagat. Masigasig ang kampanya ng simbahan para ipaalam sa karaniwang mamamayan ang kahalagahan ng pangangalaga ng kapaligiran. Sa maraming parokya, halimbawa dito sa Sinayawan, magaganap lamang ang binyag kapag natupad ng mga magulang ang kahilingan ng kura paroko. Bago ang binyag, kailangang magtanim muna sila ng punong kahoy. Ganon din ang kondisyon para sa mga nagpapakasal. Kakaiba ang mga pari dito sa Bukidnon, kagaya ni na Padre Toto at Padre Nonoy. Kakaiba nga sila pero ang sabi nila ay tumutugon lamang sila sa kakaibang panawagan at hamon ng panahon. To anyone who comes here will see that parang kakaiba mga pare namin, mga rugged ba? They're very close to the earth, very close to the people. At saka yung masasabi natin, by and large, I would not say all, but I said the great majority are they're simple priests with simple taste and simple needs. Sapagkat ang mga pari dito, almost 99% ay, almost all siguro, no? They are mga anak ng lupa yan. Ang kanilang mga magulang ay mga farmers. Yeah. I think that's one great advantage, no? Mayroong mga pari dyan na kailan nakadating sa Maynila. And then they come back here appreciating more o Bukidnon. Si Padre Mar, ang paring masigasig manghuli ng illegal loggers. Kura paroko siya ng Valencia at ngayoy papunta sa malayong kapilya ng Santa Cruz para magmisa. Ilang kilometro rin ang nilakbay ni Padre Mar sa ulan. Huwag lamang mabigo ang mga taong alam niyang nagsasakripisyo rin para makarating sa misa. Lang diri, pangyod, pobre yun, ang Paris, diri, kasagara. So, ang pari, kung dili siya ka mo adapt o mo adjust sa level sa mga tao, dili din siya mabuhi. Oh. Dili. Pobre. Kasagara sa ilaw, mata sila alas 4. Tuwag ka alas 8 anak, hipos na pong kabaw. No? Mata sila alas 4, pagkaon sa kabaw, aligral sa mga baboy, sa mga kanding, sa mga bata. Tuwag ka alas 8, hinahinay na sila paingon sa simbahan. So, na ba ang epekto sa PEC sa kinabuhi sa mga tao diya sa kapilya, uban sa alagad? Perting niduta. Oh, layo ka itong Diamond. Ang Diamond, mga 12 kilometers. Unya, baklayo nun na. Kini nga bagong simbahan, bagong nga klase kasi ba, tungod kay ang una,
ang iyang pabor para sa mga kabos. Kalambuan, malukpanon o kalambuan sa mga tao nga anaa sa kinaumsang nga ang sa katilingban. Tara. Tara, tara. Tara. Linda. Natutuwa si Padre Mar sa mga organisadong kapilya na kagaya nito. Pagkatapos ng misa niya, hindi lamang ang pari ang pinapakain. Lahat ay nagsasalo-salo. Sige. Salamat sa Espiritu Santo. Amen. Simple lang ang handa. May suman, may konting saging, kamote at palamig. Pero ang ganitong salo-salo ay mahalaga upang maging malapit sa isa't isa ang mga kasapi ng kapilyang ito. Ato niya, bliya din. Medyahe lang po din, katangkan nga doon. Ang saan pong maagi, no nga, umadawat ko sa mga tao. Muuban ko sa kinabuhi sa mga tao. Katawa siya. Sige. Salamat ha. Ilang kalisod na pagod, no? Okay. I-encourage na giniwan ng mga tao nga maghalad. Ay, Ginoo, magbaguod ka pasan sa halad. No? Tininggi ka sa kapilya, halad, mga sayuti, mga kamuti, mga utan. Pag-labot lang kapilya, another halad na po, mga bugat, ganito. Para sa ako, importante yun nga ang pare, mahibalo sa iyang mga tao o nga mahimo, tinagis kung siya mahibaw sa iyang mga tao, madawat siya sa mga tao. Importante. Kaya dili jud ka makatrabaho og maayo kung dili ka suod sa mga tao. Ato mga tao, tanawa. Kung sila mo adto sa merkado, magpalit sila og bugas. Nga, sila yung presyo sa isang sako. Mga tanong sila, pila ang presyo. 500 or more. Pero kung sila yung makaharvest na, sila yung mabaligya, sila ba ang pangutanon sa bayad kung pila ang presyo sa ilang produkto? Dili. Sila ang mangutana, pila ba ang presyo sa inyong pagpalit sa among abot? Yung makita ni mo diya ang inequality. Walay ka nga yan. Walay ka nga yan. Masigasig ang simbahan sa pag-oorganisa ng maliliit na pamayanang Kristiyano. Binubuo ng 5 hanggang 10 pamilya ang mga BEC na tinatawag ring BCC o GKK sa ibang lugar, ang tugon ng simbahan sa pangangailangan para sa organisadong pagkilos laban sa kahirapan at kawalan ng katarungan. Matapos ang Bible sharing at pagdarasal, pinag-uusapan ng mga taga rito ang kagiyak na problemang hinaharap nila. Kini nga yuta dire public land. O walay katungod si Gob mo na ang ginapay nila. Si Governor Obal ang kalaban niya. Si Gob mo na ilang kalaban ana. Ilang ginapay din karon nga kini nga yuta public land dili private property. Ay pila na katuig nga si gobernador. Napakahalaga ng mga pagtitipong ganito,
hindi lamang para sa pagpapalakas ng pananampalataya, kundi para rin sa pagbubuo ng mga hakbang upang mabawasan ang pasanin ng kahirapan. Dito sa baryo ng Salawagan halimbawa, napagkasunduan ng mga kasapi ng BEC na magtayo ng kooperatiba doon mismo sa kumbento ng parokya. Ang malagong tindahang ito na nagkakahalaga na ngayon ng mahigit sa 200,000 ay pag-aari ng maraming BEC sa Salawagan. Hindi lamang kumikita ang mga miyembro, natutulungan pa sila dahil mura ang bilihin dito. Itong kooperatiba ang sagot ng simbahan sa pandaraya ng mga negosyante sa mga pamilihang bayan. Kapag araw ng pamamalengke, bumababa ang mga magsasaka para magbenta ng kanilang mga ani at bumili sa kanilang kooperatiba ng mga paninda gaya ng mantika, asin at iba pa bago bumalik sa kanilang baryo. Sa pagtitipon rin ng mga kasapi ng BEC, napag-uusapan ang kanilang pagtutulungan sa pagsasaka, yung pagbabayanihan. Sa Bukidnon, hunlos ang tawag dito. Ang isa pang madalas na gawain ng mga BEC dito ay ang paghanda ng mga halamang gamot. Dito sa Maramag, sa ilalim ng mga gemelinang tinanim nila 6 na taon na ang nakaraan, nagpupulong sina tita para maghanda ng mga gamot sa rayuma, ubo at iba pang pangkaraniwang sakit sa kanilang baryo. Tingali kusog ang BEC sa parokya sa Maramag o gidawat yun ang BEC sa parokya sa Maramag tungod kay nakita manggod nga ang Maramag murag kasagaran nagpuyo lisod ang kahimtang. No nya nakita nila nga dinha lang sa ilang paghugpungay diha sa ilang kanang close bitaw nga relasyon nya murag nakita nila nga makatabang sa ilang kalisod. Kasagaran dinhi kung magsakit kanang mamatay na lang nga dili makapadoktor. Kay naandan manggod nga ang naandan nga kinaiya gyud sa mga karaan nga kuan lang, mutabang lang kung patay na. Pero nausab na diha sa naanay BEC nga, ilang nakita nga, dili di ay paabuton nga mamatay. Ilang nakita nga, kinahanglan tabangan din ha sa masakiton pa, mapatambalan. Sa layong bukid, may payagaming agaman. Ang BEC sa akong pagsabot bitaw, ang BEC usa ka pamaagi sa kanang pagpalambo sa atong Kristohanon nga pagtuo, Kristohanon nga kinabuhi. Unya usa pod ka pamaagi sa kanang pagpalambo sa relasyon sa kanang silingan. Nga kanang close ang silingan kay matud pa bitaw sa Biblia giingon man nga kanang kung bisan unsay imong gibuhat sa akong suod nga igsuon, imo kanang gibuhat kanako. Huli sa lahat, ang mga BEC rin ang nagsisilbing daan upang ipagpatuloy ng simbahan ang pagprotekta sa natitirang gubat sa Bukidnon. Dito sa Salawagan, napapakilos ng simbahan ang mga tao para magbantay ng walang makapuslit na nagtotroso sa dilim ng gabi. I-open na inyong radyo akin, maramang po. Minsan doon ay info na doon ay kahoy nga magawas. Ang sa orasa magawas. Minsan alas 10 sa gabi magawas. Alas 8 pa sa gabi naanami diya ang atang sa usa ka strategic nga lugar nga walay iskapo, wala sila ilang kalikuan, wala ilang kasibatan. Diya lagi sa maagi. Nga kung positive yun. Amo na kunumon. Pero ang akong kauban na akong mga PNP with arm na ka na. Uno. Dakop.
Ya, ako, Paris ko, brother, ako si Father. Yan asa kita ng kahoy. Dool tayo ng DNR para pag tanaw sa mga kahoy. Anak, bitaw? Unya? Basta ubay-ubay po ka mo bantay. Iwan tayo ng tissue receipt. Inaabot sila ng madaling araw sa pagbabantay. Subalit sa pagkakataong ito, bigo sila. Tila natunugan ng lager ang pag-aabang ng mga tao. Uuwi sina Padre Mar na inaantok at pagod. Matamlay pati dahil wala silang huli. Pero nagtagumpay din naman ang checkpoint nila sa mga nakaraang gabi. Ang katibayan nito'y nakasalansan sa harap ng kanilang kumbento. Nakapaskil din sa bulletin board ng kumbento ang bunga ng kanilang tapang at tiyaga. Subalit ang pangangalaga sa kalikasan ay pinagbayaran din nila ng mahal. Noong 1991, pinatay ang isang paring kilala sa panghuhuli ng mga nagtotroso. Si Padre Neri Sator ay inabangan at pinagbabaril ng mga taong binayaran ng mga illegal loggers. Ang tao'y di lang mabubuhay sa tinapay, di ba't sinabi? Ngunit sa bawat wikang namumutawi sa kanyang labi, ang sumpa ng kamatayan di natin makakalan. Libang papatnubayan ng biyaya niya't habang lulupigin ng katotohanan ang kapangyarihan ng hukay. Malay at pananampalataya ang magpapalaya ng tunay. Sabi ng iba, ang simbahan daw dapat neutral. Hinahamon ko yung magsasalita ng ganyan. Saan sa Biblia na nakalagay na ang simbahan ay dapat maging neutral? Saan sa turo ng simbahan na sinasabi dapat maging neutral ang simbahan sa punto ng pang-aapi? Sa pagitan ng inaapi at ng aapi, hindi pwedeng maging neutral ang simbahan. Kailangang kumampi, kailangang pumanig, kailangang pumiling ang simbahan sa higit na nangangailangan. Parang ano yan parang magulang. Nag-aaway ang magkapatid, yung kuya at saka bunso, magsusuntukan. Anong gagawin ng magulang? Siyempre, pupunta sa gitna. Pero hindi lang yon. Anong gagawin niya? Yayakapin niya yung maliit at pagsasabihan, pipigilan ang malaki. Ano ba yung pinagsasabi mo, Father? Bakit hindi naman niya tinuturo Talaga pang bahagi yan ng ng turo ng simbahan o personal yan na trip ng ilang mga pare at madring aktivista? Gusto ko sabihin ng seryoso na itong pangangalaga sa kapwa-tao ay nakaugat mismo sa Ebanghelyo na mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal sa sarili. Hindi sapat na pumasok tayo sa simbahan at tignan natin si Jesus na nakapako sa krus. Sasabihin niya, wag lang akong tignan mo na nakapako. Marami pang mga tao, buong sambayanan ng mga grupo na nakapako sa kahirapan. Nakapako sa krus ng kawalang hanap buhay, nakapako sa krus ng pagkaapi. Huwag lang akong tignan mo. Ganon din naman. Nung si Jesus ay muling nabuhay, sasabihin din ni Jesus, huwag lang ako ang sambahin ninyo na parang muli ako nabuhay. Ano ang atas ngayon? Magbigay din kayo ng buhay. Magbuo ng mga maliliit na sambayanan na may buhay. Hindi yung simbahan, pagsisimba na walang kabuhay-buhay. Magtanong, makialam, makilahok, magbuo ng mga sambayanan.
At daling ngayon tong pagsamba na to. Halimbawa, mag-request kayo, may prayer session doon sa pabrika niyo. Magpamisa sa palengke. Magbasa ng Biblia sa ilalim ng puno o sa gilid ng riles ng tren. Dalhin ang mabuting balita kung saan kayo naroon. Nakasando, nakashorts, magbasa ng Biblia at payaang patalabin sa buhay yung bagong buhay na daladala ni Kristo. At pakita nyo, ang ganda. Ibang klaseng simbahan yung mabubuo natin. Ibang klaseng simbahan. Ang pagsamba at ang pakikibaka, pagpupuri at ang pakikipagkapwa, ang pagsamo at pakikisalamuha sa pangalan niya. Alang-alang sa kanyang kadakilaan, ang katarungan at kapayapaan. Alang-alang sa kanyang kalwalhatian, ang kalayaan ng sambayanan. Pagsasapamuhay ng ating pananalig, bunga ng pinakadakila niyang pag-ibig, ang gawa ng pananampalataya sa pangalan niya. Alang-alang sa kaniyang kadakilaan, ang katarungan at kapayapaan. Alang-alang sa kaniyang kalwalhatian, ang kalayaan ng sambayanan.